Alas 5:10 na, Ratsada, balita na! Tutukan, subo nga Biyernes. Pagpangsalisis ang lalaki sa kahera sang balaligyaan sa Putotan, Iloilo na hulikam. Magnobyohanay nga sakay sa motorsiklo, gin hit and run sang tricycle sa Bacolod City. Lalaki nga nagapakilala nga nagasurvey sa mga nagagamit sang LPG sa barangay. Ginapahayag nagapamilit nga magsunod sa pinakabalay sa Iloilo. 5 ka residente sa Talisay City ginkagat sang layaw nga ido, pati mga kanding ginpangatake man. Kag pinasahi nga mga istorya sa pahampang sa Leganes, Iloilo. Ginsaksihan ni alias Canor ang iya mga istorya. Tutukan ta! Ini ang Ratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Aileen. Mayong hapon man, Jersey, nagapanguna nga balita. Pagpangsalisis ang lalaki sa kahera sa baligyan sa Putotan na huli camp. 1,000 pesos nga kwarta madasig nga nakuha sang suspect. Si Zen Kilantang sasamay nagaratsada nga balita. Makitaan sa video ang lalaki nga nakakalo. Nagbayad ini sang ginkuha nga baraha nga nagabalor 32 pesos. Gintungtong sa estante ang baraha upod ang 1,000 pesos. Apang samtang ginaasikaso sang staff kag cashier ang iya ginbakal, pasimple sini nga ginkuha ang 1,000 pesos. May gintudlo kuno ini nga staff toy para masaylo ang atensyon sang cashier. Liwat ini nga nagpagwa sang 1,000 pesos. Sang ginpamangkot sang cashier kun may smaller bill, naghatag siya sang 50 pesos. Ginbalik naman sang cashier ang 1,000 sa lalaki. Apang madasig nga ginsulod sang lalaki ang 1,000 sa nawala nga bunsa, kag nagkuot sa natoo nga bunsa sang 100 pesos. Amo kuno yadtong iya nabaton, gani ginislan sang kahera sang 1,000. Ginkambyuhan man ang 50 pesos sang lalaki. Natabo ang pagsalisi sa isa ka balaligyaan sa Banwa sang Putotan, Iloilo, Miyerkules sang hapon. Tapos sabi naman may baklon para bala siya haw. Pero wala naman, amo to nagbayad na siya. Tapos namangkot tapos nagwaan ako sa counter, ma'am. Kay may gina-assist man kami nga mga customer. Ulihin na narealisar sang kahera nga nakahatag ini sang 1,000. Sang gin-review ang CCTV footage, nakumpirma nga nasalisihan sila. Wala pa mapablatter sang tag-iyang insidente. Apang mag-iimbestigar sa gihapon ng Putotan Police. Panugyan sang kapulisan, organisado kung maghimo sang krimen ang mga sospek sa pagpangsalisi, gani kinahanglan nga mangin alerto. Ang perpetrator natin, kung sabihin sila may opportunity, dyan man sila masulod. Nga tanaw nilang relax kita. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! Magdobyuhan ay nga sakay sa motorsiklo pilason sa ginhit at hit and run sang tricycle sa Bacolod City. Yaring nagratsada nga balita. Nagapahigad sa dalan sakop sa barangay Takuling, Bacolod City ang ini nga motorsiklo. Sang hinali ginbungguan sang tricycle nga madasig ang pagpadalagan. Natumba ang motorsiklo kag duha ka sakay. Nagdiretso sa pagpadalagan ng tricycle. Nakaagom sa mga pila sa lawas ang nagamaneho nga si George. Sa tunga kami blauti sandwich kami. Medyo nabusina ako siya, kapaigad kay paunaw na lang sa batane. Kay Duga Dali. Nag-cut dito siya ako sa lane. Nakaagom sang bali ang nalikod nga bahin sang lawas ng nobya ni George nga nakaangkas sa iya. Kulbaan na kami sa motor. Imagine, hindi na ako kalakat, hindi na ako kapungko. Ipiliton ko pa magkadtuad-adlaw sa work. Tapos ka na to bangon, yun lang kami. May ginauyatan na nga kopya sa CCTV ang kapulisan na matumod ang driver ng tricycle nga nakabunggo sa motorsiklo. Nag-post na isang mga major injuries sa mga biktima. Kung kasi yung makita, pag lang ako kilala, nag-advise naman kita yung follow-up niya para ma-request na natin dito sa LTO sa show cause order. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga Ratsada! Sa iban pa nga balita, Police Regional Office 6 nagsugod na sa investigasyon sa pagsulod sa PNP IMEG sa Iloilo City Police Station 4 sa Molo. Mga personnel sa istasyon magapanabat kung mapamatudaan nga may salabton. Si John Sala may nagaratsada nga balita.
Ginaimbestigahan na sa Police Regional Office 6 kung may kamaturan nga mayara sang dismiss nga pulis nga may kaso nga murder nga nakitaan sa Iloilo City Police Station 4 sa Molo. Rason nga ginsulod sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang police station sa Miyerkules apang nanging negatibong operasyon. Ang issue naman po natin sa pinag-uusapan natin ngayon, dahil po doon sa kung paano po i-execute yung operation po na IMEG. Kasi nga sabi po natin sa ngayon, wala po tayong sinisisi kung sino ang tama o mali. Ginpadulungan sa news team ang opisina sa PNP IMEG agud magkuha sang patag. Nagpaiway na nga magpa-interview apang naghatag sang statement ang team leader sang PNP IMEG nga nag-operate diri sa Iloilo City Police Station 4 nga lehitimo ang ila operasyon kag nasiplatan gid kuno ang ginapangita nila nga dismissed police officer diri sa police station. Nagpasalig sang patas nga investigasyon si Tuanyo apang sa tion nga mapamatud-an nga nagpadulong ukon ginatago sa istasyon ng dismissed nga pulis magapalabat ang mga personnel sang ICPS 4. Ang sinasabi po natin na kapag mapatunayan na totoo yung report, ito po, tutulungan natin yung National Police Commission na pagkakalap ng mga ebidensya para makapanagutin naman yung Station 4. Gintinguan sa news team makuhaan sang pahayag ang pamunuan sa Police Station 4 apang may gag order na kuno nga ginapatuman. Kahapon nagpadulong man sa istasyon ang makatapos ang Napolcom 6 agud magpatigayon sa investigasyon. Upod kay Hans Tisierto, John Sala, Anaga, Ratsada. Lima ka residente sa Talisay City ginpang kagat sang layaw nga ido. 3 ka kanding patay man matapos ginatake sang ido. Si Adrian Prietos may nagaratsada nga balita exclusive. Wala na punggan sang 41 anyos nga amay nga si Helmar nga maghibi sa tuman kasakit nga nabatsyagan. Namiss ka naman ang ba na kaya kami pabayaan? Ini matapos, ginatake siya sang layaw nga ido kag ginkagat sa bibig samtang nagabantay sang isa ka uma sa barangay San Fernando, Talisay City. Pagbalik ya, kaduwa ako ginamag. Kumutong una, waya ko migo. Ikaduwa, kumutong sakam ako. Sa record sa barangay, may 4 pa ka residente nga ginatake man kag ginkagat sa ido. Lakip na ang BHW nga si Anime. Tapos ginonserbatuan ko sa, kaya bi ko yan, normal man ang ido mo. Nakibot ko nga, gulpi lang ko ginluksuan. Napatay ang 3 ka kanding sa barangay matapos ginatake kag ginkagat man sang pareho nga ido. Nagpadulong na sa lugar ang City Veterinary Office apang nagpalagyo ang ido. Dakpontan ni ang ido. O galing kay ang ido gasuhot sa mga katubuhan hindi ma-locate kundi nasubong. Wala man ito na mo nakita ang ido kung di na nagkadtop. Magluwas sa City Veterinary Office. Inatutukan na sa City Agriculture's Office ang insidente. If buhi ang ido, ginakurong, di ginaobserbaran ang iya nga attitude. If nakita namon ang signs and symptoms sang ido nga rapid na sir, hulaton na namon nga mapatay. Nakapaturok na sang anti-rabies vaccine ang mga nakagat sa ido. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, ang naga. Ratsada! Sa iban pang balita, numero sa napatay sa leptospirosis sa Iloilo Province naglabot na sa 7 subong nga tuig. 62 ang na-record nga kaso. Si Zen Kilantangsa sa may nagaratsada nga balita live sa pagsangaan pa via Iloilo. Zen? Jert nagsaka sang 7% ang kaso sang leptospirosis sa Iloilo sa unang 6 ka bulan subong 2026. Pito diri ang ginbawian sang kabuhi. Nagsaka sang 7% ang leptospirosis cases sa probinsya sang Iloilo halin sang January 4 tubtub June 27, 2026 kung ikumpara sa kasubong nga tion sang 2025. Ini ang base sa datos sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Apang sa pihak sa manubo nga ginsaka sa mga kaso, talalupang dun nga mas madamo nga napatay subong nga tuig. Sa 58 cases sang 2025, may 2 nga napatay. Apang sa 62 ka kaso subong nga 2026, 7 na ang napatay. 2 sa mga ini ang halin sa Dueñas, may tag-isa sa Dingle, Oton, Barotac Nuevo, Concepcion kag San Dionisio. Ang leptospirosis ang bacterial infection nga makuha sa higko kag ihi sang kasapatan. Pwede ini magsulod sa lawas sang tao pinaagi sa pilas. Ginalantaw nga rason sa pagsaka sang kaso ang pagsulod sang tig-ululan. Majority sini sa ila pagpangumama lang nakuha ang exposure nila kag may isa nga tungod sa paglusong sa tubig baha.
Tanan ni sila ng edad 35 years old pataas kag ang pinakagulang ng edad 63 years old. Wala sang proteksyon sa iya tiil ang mangunguma nga si Merlinda sa iya pagtanom sang humay. Hindi kuno ini makahulag sa maayo kung may botas. Apang ginapasiguro nila sang iya kaupdanan nga makapanghugas gid pagkatapos. Kapanginaw kami kay dasong gasa ng pilas namon makabulngon duman namo ka alcohol. Ginapanugina ng publiko nga likawan ang paglusong sa baha kagilayon nga magpakonsulta kung makabatsyag sang sintomas kaangay sang hilanat, sakit sang ulo, diarrhea o kung pagsuka. Diretso na sa Iloilo PHO sa tion nga ma-expose sa tubig baha, mahimo nga makapangayo sang prophylaxis ang mga residente sa Rural Health Unit. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, kilalahon ta ang Team Soundwave Squad sang Teen Clashers sa report ni Tess Ordales. Mas nagainit ang kompetisyon sa tungasang Top 12 Teen Clashers. Pero ang kada team may kanya-kanyang diskarte para makaabanse. This time, kilalahon ta ang Team Soundwave Squad. Antis pa mga nagalabot sa Top 12 nang indakong impluensya kay Jeric, ang iya pagka-choir member sa simbahan. I am strong when I am on the shoulder. Ibalik sa kanya yung binigay niya sa aking talent. Yung ipakita sa kanya kung inaalagaan ko ba yung talento ko sa pagganta. Family of singers naman si Chloe, ganawin sa nanong oras, ready sila nga mag-jamming. No more hiding who I wanna be. Kahit po normal na araw lang, once na may nagpatugtog po sa speaker, and then lahat po kami lalabas na po and then makakanta na po kami. Dako naman nga bulig ang pagka-theater actress ni Lois sa iya performances. Thought you'd always be my high. In reality, as a theater actress, I'm a lot of people. I'm a lot of characters, right? As a clasher, I am myself. Sino ay hana mangin Madi Nilagon sa paglabot sang handom nga mangin first ever teen grand champion. Bantayan kada Domingo, 7:15 p.m. sa The Clash. Isa laban sa lahat. Tess Ordales ang naga. Ratsada! Bantayan. Pinasahi nga mga eksena sa pahampang sa Leganés, Iloilo, ginsaksihan ni alias Canor ang iyang mga istorya tutukan sa pagbaliksang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, pila ka residente sa Iloilo ginpaligma sa modus sang lalaki nga nagapakuno-kuno nga naga-survey sa mga nagagamit sang LPG. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Para sa ano na Kini ang tinutuyo sa lalaki nga nagpadulong sa puloy-an ni Salvador Guillergan Jr. sa barangay Calaboa, Leganés, Iloilo sa Barosang Aga. Nagahingyo ini nga magsulod sa balay. Kag sekyaron ang serial number sang liquefied petroleum gas para sa ginapahayag inventory. Apang nagduda na si Guillergan, bangot hindi man otorisado sa Bureau of Fire Protection. Wala man ni nagabaligya sang LPG. Ginabulo banta, 30 anyos ang edad sang lalaki. Kaya ano ba yung purpose nga maglibot kamuya sa barangay? Kung gintagaan mo sa sang giginan nga makalibot, do pariyola na agin pa. Tagaan mo sa sang paanbla ideya nga maka ano ang entrance exit sang balay mo. Ti mabudlay na iyang. Sunod sa pila ka mga residente sa lugar, nagapamilit pa inikon kaisa nga magsulod sa balay. Duda gid jay. Mata niya ga libot mo. Ang pagkabalo ko, ang fire department lang ang authorized mag-inspection sa mga munang bagay. Suno kay Guillergan, nga kagawad man sa barangay Ginobatan, may mga amuman nga insidente sa ila barangay. Sunod sa kagawad sa barangay Calaboa, Leganés, nakalag ang lalaki sa iya balay. Apang nagduda man ini bangod sa baro na ini nagapang survey. Hambalya sa kun ti ma'am, pwede ko matanaw ang LPG mo kung anong plastarya. Hambal ko sir, mga bata ko na yasagan naman na sila sa mga amuna. Pag hambal ko nga hindi, nagtindog siya gulpi kang maglakat. Apisar wala na pamatudan niya may malain nga tuyo ang lalaki. Ginapaligmat sa barangay ang mga residente. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada!
Lalaki nga nasapwan patay sa Baguio City kahapon, isa ka barker sa Bacolod City kag may mga kaso sang pagpangawat kag iligal nga sugal. Yaring nagaratsada nga balita. Pinaagi sa tato kag suksok nga bayo. Natumod sa mga himataang nasapwan nga bangkay sa Barangay Pacol, Baguio City kahapon nga si Raymart Rojas, 26 anyos. Hunyo 27, ulhi nga nakita sa Plaza si Rojas kung saan siya nagaraket bilang barker sunod sa iloy nga eksklusibo nga nakaistorya sa news team. Pagka 28 na, wala na sa kuno makita. Sakop na sa sambak atwan. May nagkuha sa iya dito. Problema, dire ibang mga nga ginatag sa pulis. Ginkumpirma sa kapulisan nga gindakop si Raymart sa Hunyo 28. Bangod ginapahayag na ngawat sang relo sang iya amo apang gilayon nga ginbuyan. Hold siya direct and later ginpa-identify sa kay ma'am ang mga item bala kag ginadmit man ni Mickey. May iban pa nga mga kaso ang biktima angot sa illegal gambling kag alarm and scandal. Bagay nga ginako man sang iya mga himata. Kung sa kadungulan, dungol, gid man ang mga mangod ko di ko gid mabaton. Di na sila tani katulog, sing ginhimo nila sa mangod ko. Wala ginadula sa kapulisan ang posibilidad nga may kaangtanan sa iyadaan nga mga kaso ang motibo sa krimen. Samtang nagwa na ang resulta sang autopsy sa bangkay. Possible man suffocation kay wala man ma'am sang injury gid nga nakita sa lawas ng biktima. Maliban na lang ma'am nga may amoto nga may duct tape ang iyang liog. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Motorsiklo nga nakapark sa Cadiz City ginkawat. Insidente na huli cam. Yaring nagaratsada nga balita. Makita sa CCTV ang paglabay sa mga motorsiklo sa gwa sa isa ka balay sa Barangay Zone 2, Cadiz City. Mabatian man kung paano ginplanuhan kawaton ang nakapark nga motorsiklo. Mati-unti-on, makita nga ginatulod na sa lalaki ang motorsiklo nga nakapark. Pagbalik ko din, ipasulod ko na tani ang motor, tinagabasititang karon na kay magapa sila. Nalipat ko magtakas ang yabing. May napatian ko nga may nag-agi nga motor. Matapos ginpost sa social media ang kuwas ng CCTV, nabalik sa tag-iya motorsiklo. Gin-blatter ini nga as considered as a crime, as a motor kidnapping. But eventually, na-learn natin as of this very morning, i-confirm mismo sa complainant nga nabalik ng motorsiklo sa ilam. Wala naging detalye sa tag-iya kung sino ang nagbalik sa motorsiklo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Mga kapuso, on-road parking sa Timawa Avenue nagabalik-balik lang sa piyaksang sige-sige nga pagpangdakop. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Problema din sa Barangay East Timawa Molong on-road parking. Ang residente nga si Nanay Aida nagakapirwisyo kay Samasami sa atubang gate sa ilang gate nagapark ang mga pasaway nga motorista. Gani mabudlay para sa ilang pagpagwa sulod sa ila salakyan. Uy, kabudlay. Hindi ako magwa kami kung ara sila, kula driver. Hindi kami kadali-dali gwa. Bisa ng Iloilo City TTMO. Aminado nga masami makabaton sa reklamo sa madata nga on-road parking sa Timawa Avenue. Kaina, nasampula na pila ka mga pasaway nga motorista. 8 ka mga salakyan ang gitpang clamp. 4 naman ka mga e-bike, 1 ka tricycle, kag 1 ka motorsiklo nga nag-obstruct sa dala ng gitpang impound. Kita mo na may mga road signages kita nga nagambal na bawal mag-park. But still, dira mismo sa tubangan or sa kilid or sa ina nga mga lugar, naga-violate gihapon. Isa sa mga nadakpan si Michael. Naga-obstruct na sa dala ng iyang motorsiklo. Wala pa inisang dala nga driver's license kag wala man sang helmet ang iyang angkas. Oo, nalipat na yung dapat nasa yung manahara, manandaman barangay. Di ba nga? Sige lang. Bakit na may mo, hara na mo. Nagpasalig naman ang TTMO nga mangin mas agresibo pa sila sa pagpangdakop sa mga motorista nga padayon nga nagapasaway. Upod kay Hasti Shanto, John Sala, Anaga, Ratsada. Sa dugang nga balita, iyara na sa estableng nga kahimtangan ang panday nga nakuryente sa barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang biktima kay Robert Ordaz, 37 anyos, kag residente sa barangay Duluan, Maayon, Capiz. Nakaangkon ini isang pila sa ulo. Sunod sa Pontevedra PNP, samtang nagatakod sa atop sa ginakayong nga balay ang biktima, upod ang duha pa ka mga trabahador. Aksidente nga natandog sa biktima ang live wire.
Mga kapuso, isa ka posible super typhoon ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga semana. Ini ang bagyo nga may international name nga Bavi, nga posible pa magabaskog samtang nagapalapit sa pungsod. Pagkatagon ini nga Inday, kunyara nasa sulod sang PAR. Nakita nga posible maapektuhan sini ang extreme northern o northern Luzon kag pagabaskugon ang habagat nga magapaulan sa dako nga bahin sang pungsod. Temporaryo nga nagahina ang habagat. Easterlies ang dominant weather system nga naga-exister. Kaupod ang localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Western Visayas kag pila ka bahin sang Negros Island region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani mangin handa sa baha o kon landslide. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, may superpowers ayhan si Pipito. Masabat ang palamangkutanon bangod kung ginadimalas ang iban nga tao sa iya palibot, si Pipito magadalas ang swerte. Malikawan niya ang mga aksidente kag magabalik ang mga sadto na dula nga mga kliyente. Paano bala niya buligan ang mga empleyado nga na-scam kagang iban pa nga naka-eksperyensya sang kamalasan. Bantayan inabuan sa Pipito Manaloto, tuloy ang kwento. 7:15 p.m. pagkatapos ang The People Have Spoken. Mga kapuso, yari na ang mga balantayan sa The Master Cutter. Ang mga palamangkutano ni Atoy amat-amat na nga masabat. Ang diwat nga pagkitaay ni Ibiang kag Audrey maabtan bala ni Atoy. Bantayan inakaron sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang ano bala ang matukiban ni Hex angot sa relasyon ni Martin kag Attorney Laila? Sino bala ang bagong karakter nga mangin kaapid sang Task Force Firewall? Bantayan inakaron 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, dalag ko nga papremyo ang nagahulat sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sa entries tubtob sa August 7, 2026. Magpadala ng entries para may chance nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan nga nationwide promo sa GMA Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos nga papremyo kag for the first time may duha ka maswerte nga magapauli sang grand prize nga 2 million pesos tax-free. Magluwas sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sang cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, kag 280 winners ng 1,000 pesos. Maghulog sa entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page, www.facebook.com/GMA-promos, kag microsite promos.gmanet.com/GMA-promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga masadya nga eksena sa hinampang sa piyesta sa isa ka sitio sa Leganes, nasaksihan ni alias Canor. Ang iyang mga istorya, tutukan ta. Espesyal nga Sabado diri sa Sitio Pangpang, Ginubatan, Leganes. Hindi kay espesyal ang mga handa sa pista, kundi ginpistahan, pinasahi nga hampang. Ining isa kondisyon na sa Okbo Luyag magpabida. Madalayhan sa purma ang kadalagan ukon mauli nga napaslawan. May pa-time out pa. Pahid diri, pahid didto para sa kampyonato. Insert ade ang sugilanon nga indi gid magpadala-dala sa purma bisan naka-shade pa. Ukbo lang bala, indi pagdalahiga, pati guya. Diri sa unhan pinasahi naman nga boxing. Dapat alisto hindi lang sa kamao, preparado pati tuhod mo. Pero ang mas gindugukan, original nga boxing. Kabado man ang iban nga mapusangan, inomol ni Pacman. Importante diskarte.
Pwede ibayaw-bayaw ang kamot, basi palang kontra mapatalang. Pwede bala madala sa pasaot-saot? Take note, hindi bala ini dance sports, boxing ni Noy. Ini nga match ang mas makahalawat-hawat. Pati audience na dala. Daw maasta pa nga referee. Sa sobra nga excited sa mga tumalanaw, pati si Lolo daluyag magrelyebo. Sa tunga sa makahalamot nga mga eksena, ini nga pahampang may madalom nga handom. Paganyat sa mga pamatanon para bisan makaisa malikawan, makaaladik nga gadget. Sa baylo, tagaan importansya ang sports. Malingaw na, malayo pa sa balatian. There is something for children to enjoy other than cell phones. Ako si Alias Kador, hindi Alaskador, apang naghatag istorya nga malingawan ta. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kay iban pa nga mga lokal nga balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako sa Eileen Pedreso. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halinsag tutub-tub subong, batud-tud lang nga serbisyo gidlang. Tubdob sa Lunes, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada!